Hello mga kadanghag. You know what? Karon pa jud nako na na-observe ang mga bali-balita karon. Iban daw kuno ang Facebook. Tungod dili na siya kanang totally ban according sa akong natan-aw sa usa ka news article sa Facebook din. Dili daw tanan total ban ang Facebook. Dapat lang unta is kanang i-regulate ang pag-use of Facebook. You know what? Dili siya dapat ipagamit sa mga batanon under kan unta ni siya dapat 18 years old. Mo gyud na akong ika-suggest ninyo mga kadanghag, if mag-set sila regulation of using Facebook under 16 years of age, bisan pag gahi silag mga ulo, makahibaw magyapon sila ana. Bisan pag 16 years old or 17 years old na ka, no? Dapat mangguntaan ni is 18 years old. Dapat ipasuggest na 18 years old ang regulation sa paggamit og social media. Ang iban sa gobyerno is ang mga gaming like Roblox nga maoy makadaot sa mga bata o kanang mga online gamings, mga bisag unsang games nga maoy makadaot sa mga batanon. Kitang mga tao, kitang mga idaran na nga maoy maka-experience ani nga sitwasyon. Dapat iban na siya is because of makadaot na somewhat like ang gihatagan kag kwarta sa GCash nga instead na gamiton nimo mabayaran ang utang or something, mapa-cash out nimo para naa kay ipapalit something or para sula baron ingana. Gigamit naman hinuon ang kwarta nga gikan sa GCash para lang makadula sa online gambling. You know what mga kadanghag? Dili man jud na i-blame nato ang social media. Ang i-blame lang nato ani is ang mga children nga dili under sa 16 or 18 years old. Gilaliman ka anang pag-atiman sa imong anak unya ang imong anak imbis na mag-study, nagsige na lang og duwa og mga gaming. Okay ra unta o kanang you are under 18 years old. Responsable naman ng mga batanon under 18 years old. Kung 18 years old lagi pod, gahig o. Unya, mo'y makadaog problema, mo'y makadaog kagubot sa tibuok kalibutan. Sa na naman ning Pilipinas, daghang magbawal, daghang mga gahig ulo. Kulang na lang, maparihan na lang ta sa North Korea. Daghang bawal. Ang ipasalida na lang ani mga propaganda nga salida para sa North Korea. Don't tell me if mahitabo na ang total ban sa Facebook. Dili na total ban mahitabo ang Facebook. I-regulate na siya. Kini yung mga gobyerno, pauto-uto po ni mga gobyerno. Kana mga gobyerno sa Pilipinas ba, makinig naman kayo sa amin. Hindi naman sa pagmamayabang, no? Bilang isang Facebook user, dapat kasi i-regulate ang paggamit ng Facebook under the age. Hindi ibig sabihin na i-total ban lahat ng mga social media platforms like Facebook. Oo, nakaranas din tayo ng mga cybercrime, yung mga harmful contents. Dapat kasi i-regulate yan. Hindi yan dapat i-implement na i-total ban lahat ng platform sa Facebook. Hindi ganun. Dapat kasi ang mga kabataan ngayon na below 18, wag naman sana turuan ng masasamang gawain. Imbes na parusahan ang mga kabataan na gumagawa ng krimen o kahit na minor ding edad pa yan, imbes na parusahan, pinoprotektahan nila hanggang sa maparami ang mga krimen dito sa Pilipinas. Kawawa naman yung mga tao na naging biktima ng mga karumal-dumal na krimen. Tingnan mo yung nangyari sa mga baril-barilan doon sa Tacloban. Tacloban ba yun or sa Samar? I'm not so sure. Tingnan mo yung nangyari doon sa mga estudyante doon sa isang high school establishmento or something like that. Tingnan niyo yung nangyari. Ang daming mga estudyante ay naapektuhan. Maraming estudyante ay nasugatan. Isa sa kanila ay namatay o nabawian ng buhay.
Hindi naman kayo maawa sa sarili ninyo mga kabataan? Pati gobyerno ibaban ang social media. Dapat iban ang mga games like Roblox. Yan yung nakakadala, influensya sa mga kabataan na pumatay ng inosenteng tao sa murang edad. Sa mga anak dyan ng pulis, wag nyo turuan ng masamang krimen yung mga anak ninyo. So, ang payo ko sa inyo mga kadanghag is, wag naman sana aabot sa punto na mapaparami ang mga kabataan na na-influensya sa mga negatibong bagay. Lalo na nating mga tao ay nagsuffer na. Ang payo ko sa inyong mga kabataan is, wag kayo gumagawa ng mga negatibong bagay na nakakasira sa buhay nating mga kabataan. Wag naman sana iban ang social media na wala namang kinalaman sa mga kabataang yan. Like I said earlier, we experience harmful contents. Wag naman sana turuan ng mga kabataan na mga ganyang bagay. Aabot yan sa punto na lahat tayo dito ay lubog-lubog na sa sakit ng karamdaman natin, at lalo na sa mga taong may sakit at sa mga hustisya para sa kanilang minamahal sa buhay. Paano na tayo mga nabubuhay dito sa mundong ito? Paano na tayo makasurvive kung habang buhay na tayo pinapatay at inililibing na walang hustisya para sa ating hinaharap? Ang tanging paraan upang magamit ang social media ng tama, ng TAMA, tamang paggamit ng social media, dapat i-regulate, because it is important to have the safetiest of a child para sa proteksyon ng mga kabataan at lalo na sa mga bata. Please, wag ninyo ituloy ang pagban. Maawa naman kayo sa amin. May mga tao dyan ay nag-online selling. May mga schools na gumagawa ng page para lang sa announcement sa mga kung may bagyo, kung may lindol. Paano namin malalaman kung ano ang mangyayari sa buong mundo? Di nakagulo na. Paano na tayong mga Pilipino na walang Facebook? Doon kasi nangyayari ang mga kaganapan sa buong mundo. Kung wala ang Facebook, walang-wala tayo. Ang aking conclusion, it should be regulation of using social medias under 18 years of age. At sa mga kabataan dyan, wag matigas ang ulo. Ha? Wag kayo i-influence. Wag kayo mag-influence sa mga negatibong bagay na makikita ninyo online. Gaya ng pagpatay, pag-rape, o yung gumagawa ng harmful content. Please, ha? Wag ninyo gawin yan. Tandaan ninyo ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, wag mong subukan, masisira ang buhay mo, at sa huli, ang bayan.